Okay, so panoorin po natin yung literal na reaction video ni Sir Jack dito kay Attorney Claire. Okay, let's go. Matapang naman siya eh. Matapang naman siya. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya palamura. Hindi siya nagmumura. Ngayon kasi si Attorney Claire kasi siya ay PCO, ay ikakapart siya ng PCO, Presidential Communication Office. She is not directly the spokesperson of the president, but she gives opinion about the president's positions, okay? So yun yung kanyang trabaho, okay? Taong gobyerno si Attorney Claire, okay? And kung hindi nyo na itatanong kasi si Attorney Claire kasi nag-start siya as syempre, abogado, attorney nga eh. Tapos naging vlogger siya. Okay, so tuloy natin. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, Okay. sa pagmumura, Okay. sa paninigaw. Actually, yun nga yung mahirap ngayon eh, yung i-temper mo yung temper mo. Ibig sabihin, magpigil ka. Kaso yung ibang mga tao ngayon kasi walang pigil talaga. And makikita natin dito kung paano mag-react ang isang DDS vlogger. Okay, tuloy natin. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead at kung paano Okay, so ang tagal na nitong video na to. Actually, 34 seconds lang tong video na to eh. So, ibig sabihin, yung reaction ni Sir Jack dito is only a few seconds. Literally, reaction video lang talaga siya. Well, ang kailangan nyo kasing tandaan sa reaction video, it has to be transformative or you will add substance or ita-transform nyo yung content into something very different than the original. Kagaya nito, ang dami ko nang na-add for sa ilang minutong pag-uusap natin. See, that is already a new substance dito sa ating pinag-uusapan. maandar ang gobyerno at yung mga tao niya, doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. Okay, so puro papuri kay BBM yung sinabi ni Attorney Claire. Although naiintindihan ko kasi nga trabaho niya naman talaga na i-prop up ang Presidente Marcos at i-defend yung mga positions ng gobyerno natin against its detractors. Meron naman kasi talagang mga detractors. It is a political reality na dapat nyong tandaan kaya nag-e-exist yung mga kagaya ni Attorney Claire. Some people are criticizing Attorney Claire. Sinasabihan siya ng kung ano-ano, propagandista, fake news, and all of this. And I think to a certain extent, it's okay. Pero may limitation kasi ang freedom of speech. And yun yung matututunan natin dito sa video na to. Let's go. Kabit at naniniwala ko. Oh, yun. Diba? Doon agad. Talo agad. Siyempre, mali na tawagin mong kabit ni Marcos yung presidential undersecretary. Kailangan alam mo yung function niya, kaya ganun yung sinasabi niya, 'di ba? Kumbaga kakampi siya ni BBM, kaya positive yung predisposition niya kay BBM, pero hindi siya kabit, okay? Kasi ang depensa kasi dito ng ibang tao, sasabihin nila, this is hyperbole or ano lang to, rhetorical lang yung pagkakasabi niya. Pero of course not. Hindi niya kahit i-qualify mo yan as rhetoric, yung normal na tao na makakabasa at makakakita kahit nitong screenshot na to will think otherwise. This is why I'm telling you guys, kapag po kayo ay magko-commentary, wag niyo pong tularan yung mga ganitong klaseng content creator. Kasi mapapahamak kayo dyan eh. Kasi nga, nambibintang kayo. Kaya napanood nyo kanina, kung napanood nyo yung video ko kanina, pinagbintangan niya na vote buying daw or vote buyer daw si Trillanes. Ngayon naman, inaakusahan niya, nakabit daw ni President Marcos si Attorney Claire. May asawa na yan si Attorney Claire, at saka si President Marcos, Sir Jack, mga trabahante ng gobyerno itong si Attorney Claire, kaya yun yung sinasabi niya. Sana maintindihan nyo. Meron tayong freedom of speech and expression dito sa Pilipinas, pero hindi po yun absolute. There are certain types of speech na hindi protected ng ating constitution. And I do believe na itong mga ganito has no room for sa maayos na diskurso dito sa internet. 'Di ba? Pangit 'yan eh. Maasim 'yang ganyang birada eh. 'Di ba? Tuloy natin. Dahil mo kayo asawa niya kung papanggol mo. Kasi ngayon yung trabaho niya is to have a positive predisposition sa gobyerno natin, is to defend
the honor and integrity of the presidential seat, okay? Hindi ko pinagtatanggol dito si Attorney Claire. I am merely telling you kung ano yung trabaho niya. Hindi niya para i-criticize yung position ng mga gobyerno. Ang opposition dapat ang gumagawa nun, or anyone who thinks that the government is doing incorrect. And of course, yun yung ina-acknowledge naman ng Pangulo yung mga kanyang mga kahinaan, okay? Halimbawa, yung sa flood control na leon, acknowledge yun na malakas yung corruption, kaya tayo may anti-corruption drive ngayong mga panahon na to. Yun yung point doon. Kailangan kasi i-balance natin yung mga nangyayari. Kumbaga, hindi ko sinasabing best president si BBM. Actually, so, para nga sa akin, hindi siya ganun kalakas na leader. Pero he is trying to do his best given what is dealt with him, 'di ba? Marami lang talagang tingin ko kasi ang problema talaga dito sa Pilipinas ngayon is the rampant corruption na talagang butas na butas yung gobyerno niya. Na sana ma-address niya ng tama. Anyway, tuloy natin. What? May daw ulit then sorry hindi ko naintindihan. Kayong dalawa may relasyon kayo, yun ba yung sinabi niya? Medyo hindi ko naintindihan pero kung yun yung sinasabi niya, I would have to disagree with that kasi hindi naman sa malayang diskurso yun Siguro ang magandang kritisismo kay Attorney Claire is that medyo sana for the Filipino siya. Ibig sabihin i-acknowledge niya din yung kahinaan ng ating gobyerno kasi hindi naman perpekto tong gobyerno not far very far from it, 'di ba? Maraming kakulangan tong gobyerno na to. And marami din na akong nakikita na hindi kaaya-aya din na napatakbo ng gobyerno. Isa diyan yung corruption, 'di ba? Ang point dito kasi sana ganun niya in-anchor yung kanyang kritisismo kay BBM. Pwede naman tumatanggap naman ng kritisismo yung gobyerno natin 'Di ba? Literally pwede kang magsumbong sa pangulo, pwede mong isumbong yung makawani niya or siya directly kung alam niyong meron siyang ginagawa, sabihan niyo, 'di ba? Point here is that public figures should not have onion skin. Pero it doesn't mean that every speech na ibabato mo sa government sa public figure is protected by free speech. There are some speeches that is not allowed. Katulad niyan. Bakit mo naman ganyan i-anchor na yung premise ng argumento mo is kabit si Attorney Claire ni PBBM. 'Di ba mali 'yon? 'Di ba fake news 'yon? 'Di ba it's just inciting insult, 'di ba? Against the person. 'Di ba? Sana ayusin natin yung ating yung ating pagkokomentaryo dito sa ating social media world, 'di ba? Kasi maraming nanonood sa atin Kasi nga sabi mo nga, Sir Jack, 'di ba, sikat ka. So kung sikat ka, dapat may responsibilidad ka sa mga nanonood sa'yo na ayusin mo yung sinasabi mo. Na ibig kong sabihin ba, hindi lang basta bira lang ng bira ng sinasabi. Dapat ayusin mo din siya. In the sense na ayusin mo yung kritisismo mo. Tandaan natin, criticism is allowed. It is allowed. Walang problema doon. Yung debunking, allowed yon. Ang hindi allowed is yung ganito. 'Di ba? Sasabihin mo, hindi naman totoo yan Ano yan, nagpapatawa ka lang. Hindi siya nakakatawa, nakakadiri siya. Okay, tuloy natin. Diba, hindi siya nakakatawa, diba? So, ano yung point nung kanyang criticism na sinade niya lang na may relasyon si Sir Jack, si BBM at saka si Attorney Claire, which is mali, diba? Of course, parehas may asawa yan. You are trying to question their integrity as mga may asawa, 'di ba? Hindi dapat ganoon. In my opinion, that is not protected by free speech. Again, pwede mo namang i-criticize si Attorney Claire. Criticize her for siguro parang medyo biased biased naman talaga yung trabaho niya kasi it's for the benefit of the president na nakaupo ngayon, 'di ba? But then again, taong gobyerno kasi si Attorney Claire. Siguro, yun yung magandang criticism sa kanya. Nabalansihin niya yung papuri at kritisismo kay BBM. Pero of course, she entitled naman siya sa freedom of speech niya and expression. Wala namang masama kung magbibigay siya ng
positibong komentaryo kay BBM. And hindi lang yon, may personal knowledge siya kasi nakakausap niya personally si PBBM. So he knows BBM on a personal level, 'di ba? Pag nagkwento siya about kay BBM, hindi ito hearsay, hindi ito chismis. It's kanyang personal experience kay BBM. So yun, gets nyo? Sana lang talaga mga lods, tandaan nyo yung mga pwede at hindi pwede sa internet. Huwag niyong pamarisan si Sir Jack. You can criticize si BBM and si Attorney Claire all you want. Wala akong problema doon. It's the way that we criticize people and the way we say this kind of remarks which I take it as a negative. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.